Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Yes, yes. Good afternoon. Kaya mo yan. Nandito po kami ngayon. Magandang hapon po sa Live ating here. lahat. Hello, Chairman Ricky. Maring Emel, magandang hapon. Partner Cory, magandang hapon. Hello! Wow. Ayan, tumikat ng araw. Yan, sumikat na ang araw. Mukhang nasa labas ka. Wow. Dito ako sa Magallanes Center, nun sa Muebles Italiano. Ayun, o. Ayun, Muebles. Una sa lahat, kami nakikiramay doon sa Yes. mga pamilya na walan Oo. ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Typhoon Christine. Yes. Ikiramay po kami. Ang bilang po ata over 40 na, no? At talagang yung disaster preparedness, partners, kailangan, hindi ko alam kung ano ang pinaghandaan, kung hindi ba natin alam na napakatindi ng bagyong yun. Bumalaga na lang ba ang ulan? Nawala ba ang mga flood control projects doon sa mga lugar sa Bicol, sa Cavite, Batangas? Maraming katanungan, pero now is not the time para magturuan Yes. Ngayon oras para magtulungan at hanapan ng paraan na mapaginhawa kahit konti ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at yung mga nasa evacuation area. Yes. So, Partner Emer, Dami. sabay na sa dasal Yes. sa ating mga kababayan, talagang alam mo, tama-tama kasi si Senator Greg, for your information, Yes. siya ang bisita natin mamaya. Alam mo ba na siya rin ang author author ng DRRM, Disaster Relief Rehabilitation. May batas kasi yan Oo. Malalaman natin sa kanya kung Mamaya, yes. ano ang mga importante mga bagay sa batas na yan at kung paano nai-implement man ng tama yung batas o hindi, no? So siguro tamang-tama na siya i-guess natin mamaya at malalaman natin sa kanya yung tungkol diyan, Pero of course, isa sa mga balita sa ating ngayong hapon yung 80 million cash aid para sa mga victims ng Christine dyan sa Naga at Albay. Yes, ma'am. Yes. Mismong si Pangulong BBM ay nagbigay ng 80 million financial assistance sa mga biktima ng Tropical Storm Christine. Tinurn over niya ang 30 million sa Naga City Mayor Nelson Legacion at ang 50 million kay Albay Vice Governor Baby Glenda Ong Bongao. Nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Bicol at patuloy niyang bibigyan ng ayuda ang mga residente na mga naapektuhan ng Christine. Immediate ang kailangan, Yes. Relief goods, clothing, Emer. Yes, ang dami. Cory, at lahat ng bagay na immediate. Ang problema kasi isa, yung makarating doon. Yes, oo nga. Ang koordinasyon para makarating doon, Emer at Cory. Yes, naipit nga ang mga ating truck. Pero ngayon, nag-umpisa na kahapon at nag-airlift na rin ang ating mga importante, yung tubig. Talagang tubig at pagkain. Kaya, pero may nakita akong parang gadget ang PNP na parang kino-convert yung water yes, para mainom. Yes. Desalination. May dala sila, Cory, na makina
yung mga taga-PNP para mabigyan ng lunas at mabigyan. Wala kasi mabiling tubig ngayon doon sa area niya. Oo. Apektado rin sila, no? So, yan, kailangan yan. Alam ko, ang Operation Tulong ng DCRH, may ginagawa na silang koordinasyon. At kami po nakikiusap din sa mga nakikinig at nanonood sa atin kung meron kayong konting extra. Ngayon po ang panahon para magbigay sa ating mga kababayan. Yeah. Lahat ng mga TV clubs kumikilos din eh. Oo. Tama. Oo, Rotary, Dami. Lions, Lahat. JC, Matindi. lahat Matindi sila ang- kumikilos. matindi talaga ang nangyaring sakuna dito sa Christine na ito. Hindi yata expected to, no? Cory No. at Emer. Hindi nila expected na ganito magiging damage. Pero sa dami ng as I said earlier, nandyan na yan. Move forward at sama-sama natin tulungan na mabigyan sila. Yes. Sama-sama tayo mga Oo. Pilipino. Pero Disa. sabi na may bagong balita na umiikot na naman yung Typhoon Christine. Well, maraming versions yan, no? Una-una, hindi naman talaga umiikot yan. Pangalawa, parang nag-swerve lang. Pero base sa report, meron pang isang parating. Yan. Yan ang naghahatak-ata doon sa kay Christine. So, hindi pa naman tapos ang relief operations para sa ating mga kababayan. Meron na naman. So, samahan natin ng matinding pagdasal. Yes. Oo, lahat. Tayo sa bayanan. Sana naman at hindi naman isa pang malakas na storm, no? Yes. Ang darating, ano? Kasi nga next week All Saints at All Souls Day na next week na. Ayan na. Kaya Undas na next week, no? Oo, kaya bigyan tayo ng respite yung ating papamayan. Oo. Yan. Ito. Yan. Security. Yes, ma'am. Okay. So, oras natin 4:30 na hapon. Ibalita po na natin ang mga kaganapan dyan sa Department of Agrarian Reform. Partner ML. Yes. Nakipag-tawag ka Camarines Sur sa SSS, no? Uy. ML, para mabigyan ng mas malawak na coverage ang mga empleyado nito. Dapat Yun. SSS ha. Pumirma ng MOA ang DAR, Camarines Sur at ng SSS para mabigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng hindi lang ng GSIS pero being covered din ng SSS. Yun. Kasi karamihan sa gobyerno, GSIS member. Oo nga. So tama. medyo bago itong sistema ito, no? Ayon kay Provincial Agrarian Officer, Program Officer Ricardo Garcia, ang initiative ay mako-cover ang mga job order. Yun. Yung mga JO pala at yung mga contract of services COS, personnel yes. Oo. na hindi naman talaga government employees, kung hindi mga part-time job, no? Para mabigyan naman sila ng financial security. Ang partnership ay mag-grant sa JOs at COS employees additional essential retirement package, sickness, death benefit maliban sa iba binibigay ng GSIS. Yan. Yes. Binanggit dito na ang SSS ay mag-register ng permanent employees ng DAR, job order, at COS personnel as SSS self-employed members. Yun. Yun pala yun. Oo. The DAR will remit the monthly contributions through the acting team head. Yan. At dito pala siya mula doon, saka i-forward doon sa mga contributions, magiging automatic salary deduction via SSS. Yun. Social Security and Employees Compensation. Yes. SS at EC. Yan. Employees compensation. Ang pagsasamang ito ay shared commitment ng dalawang ahensya para masigurado ang welfare ng public servants at paglakas sa mga government efforts para mag-provide ng social protection sa mga workforce. Yun. Nag-witness ng event, siyempre, parang Emer, Yan. dito sumaksis. Sila. Kaganapan. Sino-sino? Ang mga kinatawa ng SSS sa pumumuno ng branch head nito na sina Claribel Rebueno. Yan. Chief Executive Officer. Second, Nono M. Santiago. At Acting Team Head, Alvin Borromeo.
Ngayon, ang DAR, bukod kay Parpo 2 Garcia, ay sinamahan din ng Provincial Chief Administration Officer CAO Lea Villarasa at Human Resource Management Officer Sherilyn Laideros Miraraan at AO 3rd Julie Ann O. Capardo. Yun. Congratulations. Palakpakan natin ang effort na yan, ha? Palakpakan naman natin. Dagdag benepisyo, Emer. Yes. Dagdag benepisyo. Napakaganda. DAR Kasi Council. normally, gobyerno is GSIS. Oo, no? tama nga. So, may dagdag. So, at least, pwede na pala yun. Ngayon, pwede na pala. Pwede. Pero, as self-employed, ang contribution. Yes. Ganun pala yun. Magandang balita yan at pare-reacting natin mamaya si Senator Duindo doon sa effort na yan ng DAR na pwede mag-member ng SSS outside of GSIS pero self-contributions. Pero manggagaling pa rin yung pondo sa gobyerno. Well, that's good news. Congratulations sa DAR. Congratulations, DAR Conrad. Camarines Sur. Yes, and Secretary mga Estrella. efforts na yan. Bago tayo mag-break, may anunsyo lang, Philippine Amusement Gaming Corporation. Yes, ito. Yeah. Pinag-igting pa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause Yeah. upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR and Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula sa 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad na magliban, na nag-aayon sa batas habang nag-aambag ng makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tawag lang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 at kay Louie Caballero sa 0927-320-6211. Yun. Community Bingo mula sa PAGCOR. Yeah. Yes, sir. Dami matutunan. So, 34:19 ng hapon na kami po magbe-break. Pagbalik namin ang inyong paboritong Happy Healthy Dito pa. Abangan nyo mamaya. Yes. Come back, Senator Gringo Greg Olasan. Standby po mga kaibigan.